sa pagtindog, maigsuonan, praise God. Ato sa katahan, atong buhay ng Diyos. Praise God, hallelujah, hallelujah. Praise God, katahan, atong buhay ng Diyos, maigsuonan sa katahan ng dito. Ikaw ang gusto. Puso ka na ako. Ang langit nun nga dalang panan, muabot man ang problema, wala kayo'y makapaghimula. Wala kayo'y makakumpara sa imong gugma. Ikaw ang puso, ikaw ang puso ka na ako. Ang langit nun nga dalang panan, muabot man ang problema, wala kayo'y makapaghimula. Wala kayo'y makakumpara sa imong gugma. O saan kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, ug magasimba kanimo o Diyos. Usaman kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, magasimba kanimo o Diyos. Unsaman kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tilan mo, ug magasimba kanimo o Diyos. Unsaman kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos. Ang kalipay ko, ikaw ang puso, ikaw akong Diyos. Kalipay ko. Ito palakpak ang Panginoon Diyos. Yes, hallelujah. Palakpak na para sa Panginoon Diyos. Praise God. Ikaw ang among puso, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
us. Thank you, Lord. And open to the service. May I request Pastor Eugene Liboyes to pray. Lord Jesus, liwat Ginoo, salamat sa sinikang kayunan. Maliwat Ginoo, ang kahimo kami Lord sa bagay sa pangalan. Lord, for ang adlaw Diyos magkita. Unahon ka na mo Diyos sa pagday sa pagsimba. Ginoo, ang imong kalamiton karon sa pag-deliver sa imong mga pundong sa ginapon. Ikaw Diyos magagamit sa iya. Ginoo, pagkauna ang mga kagal sa mga aga. Salamat o Diyos sa imong pag-bless sa among tanan. Samtang magasugod kami o Diyos, ikaw ang magapanguna sa imong buhaton ng tutsulod tapos. Dalaygon ikaw sa ulay katapusan in Jesus' name. Amen. 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 Nagpabilin sa pagtindog, ako nang lihatag ng panahon, may suunan sa ito nga pastor from Sitio Lupa, atong palakpangan, atong binga Diyos, Pastor Aryan Mayla. Salamat sa Diyos. Sige, malakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Malakpak kasama mga pagsigaw! Hallelujah! Praise God! Sabi ni Biblia, mga kapatid, magkak ni Hazel people, at hinila lumite, sabi ko, and shout unto God in the voice of triumph, worship the Lord, of His blessing to the Lord, who is good, who is mercies endure forever, and from the rising of the sun until the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Sige, hallelujah! In the book of Mark chapter 5, mga kapatid, when Jesus came to the place of Sagwana Gadara, there was a man, hallelujah, na tunay unclean spirit. But when Jesus, hallelujah, bumaba sa kanya sa kayan, itong tao na ito ay biglang sumalubong sa kanya. Praise God! At hindi lang sumalubong, kundi nagsamba. At itong tao na ito ay napusis. Sabi dyan, Legion, ibig sabihin 1,000. Now, mga kapatid, nagtataka ako kung bakit ang hirap natin mapupuli sa Panginoon samantalang tao nito, Legion ang Spirit, tumakbo sa Panginoon para magsamba. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Alam mo ba ang mga pagsigaw ng alaw? Ito yung mga pagsigaw ng alaw. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ano ba? Lupon mga saglit. Praise the Lord. Sabi ko, kahit hindi ako sinasabihan ni Pastor Spencer Aguilar na magtatagalog ako mga kapatid. Alang-alang sa ating mga kapatiran sa Antique. Yung alang-alang sa tuwang, alang-alang, alang-aning. Pero sa Tagalog, alang-alang. Para sa ating mga kapatiran sa Antique. Mga nanay, no, amen, praise the Lord, na maintindihan nila ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. At sisikapin ko na maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, at sa gawa. Yan yun sa paaralan, mga katulang. Pero dito bilang Kristiyano, sisikapin ko maging isang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, at sa gawa. Amen. Palakpakan natin ang tigwa ng Diyos, mga kapatid. Una, first and foremost, ating ibinigay ang pinakabataas na pagpupulot. Walang ibang ating buhay ng Diyos, Jesus Christ, na siya yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Amen. Pangalawa, sa ating pinakamamahal na pastor, sa ating head pastor, Pastor Ronald A. Ginelo. Good morning. I give you honor, Pastor. Praise God. Sa ating Vice Chairman in One God Apostolic Fire Incorporated, Ministries Incorporated, Pastor natin sa Ilubaan, Pastor Eugene Liboyes. I give you honor, Pastor. And then sa ating National Evangelist Rapid Capistrano, praise God. And Pastor Junior sa Sitio
mula taba, ng bulabog, o tabaaw, o koro ni o sagay, o sklante. Praise the Lord. At sa ating pastor sa Artiling, Pastor Arnel Tanggol Villasencio. Praise God. At sa ating yado, Pastor Bayon Kapuhon, at Pastor Shirkin Aguilar. Amen. So I give honor din, huwag natin kalimutan ng katuran, huwag ating congratulate ang ating mga facilitator, coordinator sa gawain ito. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hallelujah, hindi magiging successful din ang gawain na ito. Amen. Alam nyo, last year pa ito, pinaplano nila. Yung sa katuig, kailangan preparation. I give honor sa ating organizers, Sister Vlad, Janela, Sister Bia Abuhat, Sister Virgin Iscaran, Pastor Rayna Pulon, at dito si Pastor Azibado Chani. So sa lahat na hindi ko nabanggit, give honor and I congratulate you sa inyong dedication for the job well done. Dahil nung last Wednesday ba yun, yung coaching contest, ako isang orado mga kapatid, at sa nung nag-preach yung kapatiran natin sa lupa, Sister Nadine, at hindi ko mapigilan yung luha ko na tumulo, tumatagos, at hindi ko tinatanggal yung shades ko mga kapatid, dahil napaiyak ako nang nag-preach siya sa preaching contest. At diyan pa lang, naging victorious na ang Sitio Lupa. Nung nag-preach yung anak ko na si Pedro, hindi ako nakaiyak mga kapatid. Gusto kong umiyak, hindi ako nakaiyak. Pero yung heart ko lumalagablab sa saya mga kapatid. Sabi ko, anak yan. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Bilang pagtutuloy sa ministry mga kapatid sa Sitio Lupa, naging victorious kami. Sa awa ng Panginoon, dalawa na lang sila. Praise God. Sabi ni Pastor Arnel, pasok pa rin pastor sa 2 or 3. I gather in my name. Sabi sa Matthew 18:20. Diyon naging victorious kami mga kapatid. At dahil dyan, nakagawa ang aking mabutihing may bahay. At ko lang binigay ang uno sa aking wife, Sister Judith, na galing sa aking ribs. Sa lahat ng mga pastor's wives, I give honor to ating evangelist wife si Sister Charmaine, na naging worker din sa Sitio Lupa. So, ginising ako, mga kapatid, ng aking butihing may bahay ng madaling araw. Sabi niya, Pai, tulog ko kung kapoy kayo. Mayroon na siyang awit chant na nagawa. Kung wala pa yung chant meron, siya may chant na sige, kinanta niya. Pwede kantahin may? Ang kanta niya, sabi niya, huwag kayong magtataka kung bakit kami ay kunti na lang. Huwag kayong magtataka kung bakit kami ay masaya sa Panginoong Isus. Mata namin nakapokus, kaya kami ngayon naging victorious. Kung naapay siya, hindi ako kami. So praise the Lord, pwede tumayo ng lahat. Praise God, ang ating ibinigay ang panalangin kay sa ating National Evangelist, Rapid Opisrano. Ginoong Diyos, sa gihapon, Lord, Diyos ka sa kaalam, ibalo. Diyos ka, ang butang minsay sa mga lagad, Pastor Arlo Waidlawon. Sa gihapon, Ginoo, magipagstorya ka sa amo karon. Kamit, Ginoo, ang iyang tingog. Kamit, Ginoo, ang iyang babag, Ginoo, hallelujah. Mag-istorya ka na mong Ginoo. Diyos ka nga pala yung sentro sa kining buluhaton. Ay ikaw lang ang padayang ginalift up na mong Ginoo sa Ginoo Diyos sa buluhaton. Busang tanan Lord na mong ginatugyan, ginasalig diya kanimo. Christ Jesus of Nazareth in Jesus' name. Amen. Amen. Lagay palampak para sa Panginoon. Mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Because we value you for the beauty, the work of you.
chapter 3, verse 16. Kanina, pagising ko, sabi ko, ano pang i-preach ko na praise na lahat sa ating General Overseer. Sabi ko, sundin ko na lang si Mama, ating Manuelo. Sabihin ko na lang na nasabi na lahat ng ating General Overseer. Sabi ni Mama, siya, well, ang langit o yuta, mahanaw, pero ang puno, hindi mahanaw. Kung dati po si Mama, may punto po. Ito siya, may kasulta na. So dito ako, mga kapatid, Luke chapter 3, verse 16, it says, John answered, saying unto them all, I baptize you with water, but our Master that I covered, that latchet of whose shoes I am not worthy to unloose. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. May word rin na the Holy Ghost and with fire. At kagabi, binilang, istudyoan, meron tayong mga kapatira na wala pang Holy Ghost, mga kapatid. At sabi ko, tama-tama rin to. The Holy Ghost and with fire. So, inisip ko yung tema. So, sabi ko, kahit malimutan nila yung punto, yung points ng mensahe ito ngayon, pero hindi nila makakalimutan yung tema. No, kaya kadalasan mga kapatid sa maririnig natin, masabi ng iba na napakagandang preaching. Pero yung tanongin mo, ano ba yung preaching? Basta, maganda. So, tungkol saan? Sa tungkol sa si Pedro yung kinain ng malaking isda. Balda eh. So, karon gusto ko, hindi natin makalimutan yung tema, mga kapatid, na sa ating pag-uwi, sa ating iba't ibang lugar, ay galagawin natin yung tema. So, excited na tanan sa tema. Pagkauban sa tema, worship na tanan. Ang tema, it says, I am apostolic fire. Siya rin malimot mo na. Praise the Lord, I am apostolic fire. Ito, kayo ka mo sa victorious. Ito, ini. I am apostolic fire. Of course, I am a victorious. Come on, rise to the Lord. I am apostolic fire. Of course, I am victorious. Hindi na umupo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hindi na pa mag-worship, no? Dahil naman, nasunti na gabi na ng mundo. So, kini, I am an apostolic fire. Of course, I am a victorious. Whether I am apostolic fire, of course, I am not late. Oh, what do you mean? I am an apostolic fire. I am submissive to my pastor. Amen. I am an apostolic fire. I am not tinatawag na hindi ko ninanakaw yung tithes. Amen. I am an apostolic fire. I support, hallelujah, sa mga gawain ng ating Panginoon. Amen. So praise God. Tandaan natin mga kapatid, ng ating paglilingkod ay kagaya lang ito sa umiibig. Lahat ng umiibig dito, sabi ng Amen. Na dati ay hindi pa tayo umiibig mga kapatid, okay lang sa atin na walang buhis, walang paligo, walang toothbrush. Amen. Na sa panahon na kung iisa natin ang ating mga kamay, yung ating mga kakatabi, mga kapatid ay natutumba sa baho ng amoy. Pero sa panahon na tayo ay umiibig na, praise God, hinahanap na natin yung Rexona, yung Axe, yung gel, yung roller, amen, na tayo ay nagbibihis dahil tayo ay umiibig. Ganun rin mga kapatid, sa panahon na tayo ay umiibig sa Panginoon, hindi na tayo kagaya ng dati na walang bihis, walang paligo. Praise God, sapagkat tayo ay umiibig. And in terms of worship, mga kapatid, hindi tayo
nag-worship dahil worshiper tayo. Tayo ay nag-worship dahil we are in love with Jesus. We are in love to the one who saved us. We are in love to the one who redeemed us, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ating text, mga kapatid, hallelujah, my word yan na fire. So, tandaan natin, praise God sa ating paglilingkod sa Panginoon, nga kagaya tayo ng fire. Meron tayong mainit na paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. At ito yung Holy Ghost, mga kapatid, ang nagbibigay init sa ating paglilingkod ng ating Panginoon. In John chapter 3, verse 1 to 5, there was a man named Nicodemus, was a ruler of the Jews, mga kapatid, pumunta kay Jesus, at nagtatanong, praise God, na kung paano makapunta ng langit. Sabi dyan, Jesus, verily, verily, I say to you, except a man be born of water, he cannot see the kingdom of God. And then, in question, ikining taong ruler, mga kapatid, tandaan natin ito ay matatalino. Pero nagtatalong siya, pwede ba na matayo ulit yung matanda na? So, of course, ang Diyos, every time, kadalasan, mga kapatid, kapag siya ay nakikipag-usap, nakikiusap siya spiritual. So, sabi ng Panginoon, verily, verily, I say to you, except a man born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Tandaan natin, mga kapatid, kahit baptize tayo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Diyos ni Jesus Christ, pero wala tayong Holy Ghost, mga kapatid, sabi nito, hindi tayo makapunta ng langit. Kaya, sa araw na ito, the fourth day, mga kapatid, and sa ating last night, mamaya, hallelujah, sikapin natin na mabaptize yung hindi pa nabaptize at nakareceive ng Holy Ghost ang hindi pa nakareceive ng Holy Ghost. Sapagkat, sabi dyan, kung wala tayo ng Espiritu ni Kristo, hindi tayo kay Kristo, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Morning, Holy Ghost, morning ang kalayo, magbibigay, hallelujah, init sa ating paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Matthew chapter 24, verse 12, mga kapatid, sabi dito, in the last days, the love of many shall wax cold, and because the iniquity shall abound. Amen. Alam ko sa ating mga local pastors, sa ating bawat church, may mga kapatiran tayo na hindi na nag-aapoy sa paglilingkod ng Panginoon. Yung iba, parang Christmas light na lang, no? Sa aming lingway, ipat-ipat. Yung iba, mga kapatid, wala na talaga, abo na. Kaya hindi mo na makikita sa church. Pero meron pa rin iba na nagbabaga. Ano ba ang Tagalog sa nagbaga? O nagbabaga din. Nagbabagang apoy. Na kailangan itong paypayan, mga kapatid, para umapoy. Hallelujah. So ano ang ating kailangan? What we need? Hallelujah. Para mapanatili natin ang apoy, mga kapatid. Dahil, hallelujah, sa panahon ito, maraming gagamitin ang kaaway para ito ay matupok ang ating apoy sa paglilingkod ng Panginoon, mga kapatid. Dahil hindi pwede tayo ay lukewarm. Sabi dyan, isusuka tayo ng Panginoon, mga kapatid. Sa Revelation chapter 3:16, kung tayo, ang paglilingkod natin ay lukewarm, isusuka tayo ng Panginoon. Kaya nga, ang ministry ng ating kaaway, which is Satan, John 13, he came to kill, to destroy, and to steal. Ano yung papatayin niya? Of course, ang ating apoy, ang ating mainit na paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, kung ang fire, ang tawag ito yung mga fire rescuer, may fire extinguisher sila. Ang Satanas din, may fire extinguisher. Alam niyo ba yung fire extinguisher? Ito yung tumututok ng apoy na ginagamit kahit sa mga establishmento, may fire extinguisher.
dahil hindi ka mabibigyan ng permit ng building mo, especially business permit, kung wala kang fire extinguisher, mga kapatid. At alam niyo ba, hallelujah, praise God, na si Satanas ang mayroong fire extinguisher. Ang unang fire extinguisher ni Satanas, mga kapatid, ay walang iba kundi tao rin. Mga tao, either unbeliever or believer. No? Nga, itong mga tao ito, hallelujah, ang nagtupot ng inyong apoy na upang hindi na tayo maging mainit sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi dyan na mayroong saying na nagsasabing, it is better to be alone than to be in the bad company. Dahil sa bad company, mga kapatid, of course, nandyan ang bad communication. And nandyan rin ang natinawag na evil communication. 1 Corinthians chapter 15, verse 33, it says, be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Ang dautan, yung panagtuban, makaguta sa tuang maayo na karakter, mga kapatid. Kaya pipiliin natin ang ating sinasamahan, mga kapatid. Dahil minsan, kung ano ang ating palaging sinasamahan, yun din rin tayo, mga kapatid. Yan yung una, halimbawa, mga kapatid, sa ating pag-uwi, yun talagang tutupot sa ating apoy, sa ating mainit na paglilingkod sa ating Panginoon. Yan yung una. Yung pangangalawa, mga kapatid, yung fire extinguisher ni Satanas, ito yung tinatawag na curse of this world. Yung ibig sabihin yan, yung ating iniisip ay palagi lang dito sa sanlibutan. Hallelujah! Ang ating inisip ay magkaroon ng magandang sasakyan, magandang trabaho, magandang negosyo. Hindi naman masama yan, mga kapatid. Pero kung ito ang gagamitin, hallelujah, praise God, na matupak ang iyong apoy, hallelujah, sa paglilingkod sa Panginoon, mas mabuting wala, mga kapatid. Sabi ng isang preacher, it is better to live miserable and be saved than to get close and tinatawag na taway yung buhay mo. Hallelujah, praise God, hallelujah. Curse of this world, sabi sa Mark chapter 4 verse 19, and the curse of this world and the deceitfulness of riches and the lust of other things entering in, choke the word, and it become unfruitful. Ito yung nagkukurap sa word of God, ng kapatid, ng ating, hallelujah, ninais na makamit ang mga bagay dito sa sanlibutan, mga kapatid. Hallelujah, na ating tandaan, praise God, nga ang tanan na atong makita, tanan nating mahawakan dito sa sanlibutan, mga kapatid, ay nananatili dito sa sanlibutan. Amen. Kaya sabi sa 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Let me remind you, mga kapatid, that somewhere we are going home. I'm not talking about sa ating home, sa bawat bahay natin. I'm talking about home sa ating Diyos. Hallelujah! Which is Jesus Christ. We are going home in heaven, mga kapatid, sapagkat tayo ay, hallelujah, sojourners, strangers here in this world. We are in this world, but we are not in this world. Our citizenship is in heaven, mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga, hallelujah, tinutugutan ng Diyos na ma-experience natin ang mga trials, mga pain, mga pagsubok dito sa sanlibutan, mga kapatid, to experience homesick. Alam niyo ba yung homesick? Noong experience ko nung nasa Dubai ako ay na homesick.
Of course, kung mahumsik ka mga kapatid, gusto mo nang umuwi. Now, kung tayo ay namanuhay sa sanlibutan dito na komportable, gusto mo pakaglagit? Di na. Okay na yung buhay mo dito eh. Kaya nga, tinutubukan ng Diyos na ma-experience natin, hallelujah, ang mga kasakit, ang mga gulo dito sa sanlibutan, hallelujah, na sabihin mo, para hindi mo na gusto rito mga kapatid, hallelujah, at i-tells you mga kapatid, hallelujah, nga ikaw ay nandito sa sanlibutan, hallelujah. In this world, we experience tribulations, trials, pain, but be in a good courage, sabi ng Panginoon, for I am overcome the world. Rather you see that He is in me, than me that He is in the world. Hallelujah! Praise God! Ito yung katotohanan na natin makita na lahat tayo ay hindi mananatili sa sanlibutan. Ito yung sinasabi ng ating General Overseer na hindi mo makakalimutan na kahit bato, may patay na bato, mga kapatid. Dahil lahat tayo, yung nature kahapon sa ating General Overseer, na yung babae ay galing sa ribs. At kung lalaki ay galing sa alikabok. Yung alikabok, alam natin mga kapatid, walang silbi. Amen. Pero tayo mga kapatid, hallelujah, galing sa alikabok. Walang silbi. Pero sa panahon na ito ay binigyan, hininga ng Panginoon. Naging mapuslalo nito mga kapatid. Kaya sabi ng Biblia, let everything that has breath says praise the Lord. Sabi nga kapatid naman, mahiya ka kung tumihina ka, tapos hindi ka nagpupuri sa Panginoon. Kaya nga kung natalo ng negosyo mo, humihinga ka, thank you Lord. Kahit hindi ka nakakasa sa buwisang, humihinga ka, thank you Lord pa rin. Kahit wala tayong mga bagay, hindi mo nakabit, humihinga ka. Praise the Lord mga kapatid. Yan ang dapat yung pasalamatan sa ating buhay ng Diyos. Na tayo ay humihinga. Dahil ang Diyos ang nagbigay, hindi nga sa ating mga kapatid. Kaya dapat ng Diyos natin sinasamba ay bigyan pagpupuri. Hallelujah! Praise God! Hindi tayo magiging proud sa ating intelligent o sa ating pagka-smart mga young people. Dahil darating ang panahon na magiging may sakit ka yung tinatawag na Alzheimer's. Ang Alzheimer's yung makakalimutin na. Kaya huwag kayong magiging proud. Huwag kayong magiging mayabang. At hindi tayo magiging mayabang kung malaki yung dati yung people pa, malaki yung katawan mo, yung braso mo, yung tipong pag gumagalong ka, parang alimango. Pero darating yung panahon, mga kapatid, na yung matanda ka na, pagkanan mo, parang tarantula. Alam mo yung tarantula sa subano, tapay-tapay. Huwag naging tampok, kasi kuha mga turan. That is the sad reality, mga turan. Na lahat tayo, mga turan, ay walang ipagmalabang. Sapagkat lahat tayo ay hindi magpatuloy rito mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin natin buhay na Diyos mga kapatid. Yan yung pangalawa, yung cares of this world. Tandaan natin yan. Isa yan sa nagpapatungkol sa ating apoy, sa ating mainit na paglilingkod sa ating Panginoon. Yung pangatlo, yung tinatawag na storms in life. So, dili ta expect sa Biblia, mga tulan, kahit kasama nila ang Diyos sa bangka, in-experience pa rin nila yung bagyo. Amen. Pero ang Diyos na promesa na I will never leave you comfortless. In times of trouble, I will be with you. Mga kapatid, in the storms sa tuwang life, hallelujah, it reveals our foundation. Amen. Storms sa itong kinabuhi, it reveals kung unsa
kung ano yung faith, kung ano yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Kung ating kinabuhi yung Word of God, it means we are wise. No? May parable dyan sa two brothers na yung isa ay gumawa ng bahay, yung pundasyon niya ay bato. Siya ay tinatawag na wise builder. Ito yung tao, mga kapatid, na nakikinig sa salita ng Diyos at pinamuhay. Pero itong isa na buang sa lingwahe na si Juano buang. Ito ay gumawa ng bahay, yung foundation niya ay balas, sands. Sa panahon ng mga storms, hallelujah, praise God, ito ay nasira, malaking pagkasira. Ito yung mga tao na nakikinig sa Panginoong Diyos, na sige lang, amen, praise the Lord, preach it, pero hindi sinamuhay yung mga salita ng Diyos. Hallelujah, praise God. Tanda na natin na itong two brothers, hindi mo nakikita kung anong foundation nila. Ma-identify mo kung ano yung foundation sa panahon na may storms sa kanilang buhay o sa ating buhay, mga kapatid. Kaya nga, mag-ingat tayo, mga kapatid, sa panahon na may darating na storms, sapagkat ito yung tinatawag na testing sa ating buhay. No? Sabi sa mga preacher dito na hindi tayo mananalo kung walang pakikinig at pag-away. Walang testimony kung walang testing, mga kapatid. At nararasan yan sa church ng Sitchulupa. Nung una namin doon, hallelujah, nung bumili kami ng kawayan, may nag-away doon. Tapos, nung nakagawa na kami ng church building, bayad lang. Siyempre, wala kami kurente, mga kapatid, extension wire na kami. O na-experience namin na pinutol yung kurente. Okay lang. Pag karaan ng mga ilang buwan, nagkaroon na kami ng sarili naming kurente. Hindi sa amin, kundi galing sa luli ko, siyempre. Tapos, na-experience din namin, mga kapatid, na nag-worship kami, tapos yung kapitbahay, nagbibidyoke. At sobrang lakas sa kanila. At yung amin, yung maliliit lang na speaker, na kapag sisigaw si Sister Charmaine, parang chipmunks, parang Twitter na lang lahat. Pero kami pa yung sinisigawan niya, pahinaan niyo sa inyo! Ang lakas naman yan! Pero mahina yung sa amin, ang lakas din sa kanila. Yung videoke, alam niyo ba yung videokehan, mga kapatid? Ang lakas doon. Pero mga kapatid, hallelujah, praise God, praise be to God. At sa makaraan ng ilang buwan, nagkaroon kami ng mixer na Kibler, nagkaroon kami ng speaker na Kibler, praise God, nagkaroon kami ng mga microphone. Ibinibless kami, mga kapatid. Hindi lang kami nag-ingay. Pero sabi ng aming kapatid, yung sumigaw, pastor, alam mo, na-stroke bigla sa palayan. Yan yung nohese o gaba. Kaya nga, kung may mga gano'n, mga kapatid, keep silence na tayo. Hayaan natin na ang Diyos ay makipag-away, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. O last time, praise the Lord. Hallelujah. Pagkatapos ng aming pagsamba, Sunday, pagkagabi, may nag-text sa akin na gusto sunugin yung church. So, dayo na dyan yung church building na mo. So, I pray it daan ang victory gikan sa tungguhin na Diyos, mga kapatid. Storms in life. Amen. So, ngayon, paano natin, praise God, mapanatili ng ating apoy na mag-aapoy? How to keep the fire burning, mga kapatid? Una, of course, kinakailangan natin ang apoy para manatiling mag-aapoy, mga kapatid. We need the fire to be on fire. Amen. Tinahanda niya ito ang kalayo, aron magkalayo, mga kapatid. Hallelujah. O walang iba kundi ito yung Holy Ghost, mga kapatid. Dahil dito, nanggagaling yung revival. Revival comes from the Holy Ghost, mga kapatid. At kailangan natin
kapatid, to be on fire sa ating ministry, sa ating mga gawain. Pangalawa, praise God, kailangan of course, para maging mag-apply, hallelujah, kailangan natin ng word. No? Kung magluto, tagkahon, natural, kuha na kalayo, of course, atiyang paypayan para mag-a-apply. Mga kauturan, brothers and sisters, almost kita tanan may Holy Ghost na. But sometimes, tinatamad tayo mga kapatid. Kaya nga, may medicine si Kidros Ona na nagsasabi dyan sa instruction na shake well before you sing. Kailangan natin mga kapatid mag-shake. Anong ibig sabihin, Pastor? Kailangan natin, hallelujah, mag-worship. Praise God. Magbigay papatuloy sa Panginoon. Kailangan natin gawin ang gawain ng Panginoon. Kailangan natin maging involvement sa gawain ng sa Panginoon, mga kapatid. Yan yung kailangan para mapanatili natin ang apoy. Number 3, we need to keep ashes out in our life. Kailangan sa ating pagluluto, may mga abo dyan, mga kapatid, at kailangan yan tanggalin. Sa ating buhay, kailangan tanggalin ang mga abo para manatiling at aapoy, nag-iinit ang ating paglilingkod. Ano ito, mga kapatid? Number 1, pride, doubt, fear, resentment, or sama ng loob, at saka disunity. Amen. Ito yung, hallelujah, praise God, kailangan natin tanggalin, mga kapatid, para mananatili tayong at aapoy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Because if we are united, we are one. We are victorious. Amen. Kagaya ng tatlo, ay ang people, Hebrew men, they are united. Hallelujah, praise God. At sila ay nananalo. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming story sa Biblia na sa kanilang unity, sila ay nanalo. Kaya, bisa naman, kahit sa mga disciples in the day of Pentecost, mga kapatid, sabi dyan sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, and when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And they were opened unto their cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. They filled with the Holy Ghost because they are united, mga kapatid. Amen. Ganon ang mangyayari kahit kunti tayo, mga kapatid. Pero we are united. Hallelujah. We are victorious, mga kapatid. Praise God. At ang huli ito ng fireworks, kailangan natin yung mga panggatong. No? Muna, mag-fire, kailangan natin panggatong para mananatili yung apoy. So ano itong mga panggatong, mga kapatid? Hallelujah! Of course, walang iba, kundi ito yung salita ng Diyos. The Word of God, ito po yung panggatong na mapanatili ang apoy. Ang panatili ang ating mainit na paglilingkod sa ating Panginoon. Isa rin dyan yung prayers. Hallelujah. Di natin magawa yung malaking bagay, kundi pinamamagitan ng ating fasting and prayers, mga kapatid. Ito rin fellowship. No? Sa pamagitan ng fellowship, hallelujah, praise God, sa pag-atin natin ng prayer meeting every Saturday, Men's and Ladies Department, hallelujah, lahat ng gawain, mga kapatid, ito ay nagbibigay apoy. Ito ay parang isang fireworks na kapag ating inilagay, ito ay mag-aapoy na mag-aapoy, mga kapatid. Kaya kasabi dyan sa Hebrews chapter 10 verse 25, not forsaking ourselves, hallelujah, sa ating paglilingkod. Kailangan nating involvement, hallelujah, sa mga gawain ng ating Panginoon. Isang prueba na ikaw ay umaapoy pa, mga kapatid, ay kung yung the fruit of the Spirit ay nandiyan pa sa iyo.
Amen. Sabi dyan sa Galatians chapter 5, verse 22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Ito yung mga pruweba, ebidensya na ikaw pa ay nag-a-afford, mga kapatid. Kung wala na ito, kailangan mo ng paypayan, mga kapatid. Kailangan ka ng umatid. Kailangan mo ng panggatong upang mananatiling nag-a-afford. Hallelujah! Ang ating paglilingkod sa tingbuhay ng Diyos. Amen! Kailangan natin mapanatili ang afford. Kailangan natin mapanatili that we are victorious. Amen! Kay musugot tayo sa dili, tayo ngayon ay nag-a-afford at we are victorious, mga kapatid. At itong victorious na ito, mga kapatid, ay hindi ito guarantee na hindi tayo mag-fail. I-prove na ko sa Biblia, mga kapatid, na there was a man of God, he is a champion, but dumating sa kanyang buhay that he is discouraged. Kung sinong makahula, may 100 sa akin. Uy, labang pastor. National pastor. Magsayas po, pastor. Yes, correct. Hindi lang siya Bible character, kundi man of God. And praise God. Hallelujah. Despite natalo na yung 450 prophets, sakong madalis, 450 prophets sa Baal. Hallelujah. In the Mount Carmel. Praise God. Natalo ito ni mga kapatid. But in chapter 18, hallelujah, nung nagpadala si Jezebel ng messenger, discouraged. Praise the Lord, si Prophet Elijah. At ito ay pumunta sa wilderness, mga kapatid, dahil siya ay discouraged. Discouraged ba siya, no? Ang messenger naman ang nagdala. Dili man pinupatay, pero discouraged siya. Hallelujah, dahil sa message. No? Muna kung maminaw, kung tayo ay makinig ng mga words na galing sa labas, pwede ito ika-discourage, pwede ito matulong ang apoy, ang mainit natin na paglilingkod sa Panginoon. He was discouraged, he was going to the wilderness, mga kapatid, at sabi dyan, nakakita siya ng kahoy, at ito ay doon siya ng mahinga. Kahoy na tinatawag na juniper tree. Amen. Kung sabihin natin kahoy, mga kapatid, ito ay nagbibigay landong. Kay wilderness man. Silong. Thank you, Brother Kidron. Mga kapatid, sa panahon ng ating discouragement, wala tayong ibang pupuntahan, kundi ang Panginoon, ang church, na sabihin, dito tayo makapahinga, dito tayo makatouch, dito tayo lumalakas, mga kapatid. Dahil kung iba tayo pupunta, halimbawa sa Kamanggay, o Landon, gagmay na kay dahol ng Kamanggay, mga kapatid. Kaya kung pupunta tayo, mga kapatid, in time of discouragement, walang iba kundi pupunta tayo sa church. Hallelujah! Pagkatitilihin natin na we are victorious. We are apostolic fire. Of course, we are victorious, mga kapatid. Praise God! Hallelujah! Praise the Lord! Kung dito tayo tumayo, mga kapatid. Lastly, sa ating text sa Exodus 17, praise God. Lord, nakinig natin yung praise natin, Pastor, praise the Lord, na sa panahon na nakipag-away ang mga malakay sa Israel. Kumuha, sabi ni Moses, tinawag na si Joshua, praise the Lord, na makipag-away, umili ng tao. At doon nga, pumunta si Joshua, nakipag-away sa mga malakay, sa mga kapatid. At dito, si Moses, si Aaron, si Hor, pumunta sa bundok. Praise God. Minsan, mga kapatid, experience din na meron din ako ang Hor at saka si Aaron. Pero yung natitira ngayon
ay si Aaron na lang. Si Hor ay nawala na. Ito na sa Manila, naging doktor. Doktor ng bus. Praise the Lord, konduktor. Sa kanilanan, dahil hindi siya nakinig sa kanyang advice, sa kanyang pastor. But I pray na rin mga kapatid, hallelujah. Dahil buhay pa, hanggang ang tao buhay pa, pag-asa pa mga kapatid. O na, sa aming pag-text, na-realize niya na malaking, mahila kung walang Diyos sa buhay. Dati, wala siyang trabaho, pero enjoy siya sa gawain. Enjoy siya, at saka makikita mo yung aura ng outward appearance niya na glory ka sa Diyos. Pero sa panahon na nagtrabaho na siya, yes, may income na siya, pero napagod mo siya. Kung makita niyo na wala na ay himala sa Diyos, wala na may simasimba mga kapatid. Ito ang nangyari kung hindi natin babantayan mga kapatid. Hallelujah! Pwede natin ikasira sapagkat ang kaaway natin, he is like a roaring lion seeking whom he devour mga kapatid. Kaya nga sa ating part-time bilang part-time Christian, hindi natin matatalo ang full-time leader mga kapatid. Kaya nga, hallelujah, praise God, sa bawat gawain, atin tayo mga kapatid, pray always, hallelujah. At dito, sa pakikig-away ni Josue, na nakikig-away na si Josue mga kapatid, o si Joshua, yung leader niya andun sa taas. Dito ako mag-focus kay Joshua. Sa panahon na nakipag-away, si Joshua mga kapatid, wala tayong nababasa. Sabi ko ni Evangelist, may reklamo ba si Joshua ba? Evangelist na nakipag-away sa wala nababasa. Yes, wala tayong nababasa na nakipag-away si Joshua sa baba na ang kanyang leader ay nandun sa taas. Na kung sabihin natin, ba't ako dito nag-away? Yung leader ko nandun sa taas. Isa lang ng kanyang kamay. Ako dito natupas sa frontliner. Mga young people, huwag tayong maging narrow-minded. Kailangan natin maging broad-minded sapagkat ang ating leaders, hallelujah, mayroong vision. Siya yung nakikita kung ano, hallelujah, ang nangyayari mga kapatid. Hallelujah, yung leader natin ay inordain ng Diyos. Kaya huwag natin basta-bastahin mga kapatid. Hallelujah, ang ating leader. Huwag tayong mag-question. Gawa rin tayo ng gawa kung anong ipinagawa ng ating leader mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sa pagbaba ng kamay ni Moises natatalo. Pero pag itaas naman ng kamay nananalo. Ibig sabihin mga kapatid, hindi sa ating kakayahan tayo nananalo. Si Joshua ay pinakamagaling makipag-away. Pero sa kanyang ibababa ang kamay, ito ay natatalo. Ibig sabihin yung reinforcement ng Diyos mga kapatid ay hindi managaling sa iyo, kundi sa ating leader. Kaya ating pangalagaan ang ating leader, ating tulungan. Let's support our leader mga kapatid. Hallelujah. Dahil kung ikaw always, sabi ni Pastor Jen, magsikandar, if you have a heart to war always, hallelujah, kaya mo maging victorious. But don't get me wrong, Pastor Angel. Hallelujah. If you have a heart of the warriors, but you don't have a master, you have a warriors without a purpose. Hallelujah. Praise God. You are a warriors. You are fighting with your own significance, mga kapatid. Pero kung may warriors, kung warriors ka, and you have a leaders, you are fighting for one mission. Hallelujah. To glorify God mga kapatid. Hallelujah. Kung nagagawa
sabi dyan sa isang preacher, a samurai without a master, a samurai without a purpose. The same way, mga kapatid, hallelujah, kahit gano'ng ano katalento, kung hindi natin ipapasakop ang ating talento sa ating Panginoon, sa ating leader, mananatili ng gift lang sa lulang, pero sa ating ipasakop natin sa ating leader. Hallelujah! Ito ay nagiging fruitful. Ito ay naging matulungan sa mga taon sa ating buhing ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! We have apostolic fire! Hallelujah! Happy prayer! Ang tungkol ng Diyos, may sunan. Praise God, we are an apostolic fire. Yes, of course, we are victorious. And let us show my sunan how victorious are we right now. Hallelujah! At ang tayo na tungkol ng Diyos, praise God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa madaling panahon ng sunan at ang sandayawan na tungkol ng Diyos. Hallelujah, He is holy. Hallelujah. Hallelujah, holy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord, you're holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Are you Lord God Almighty? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And to pray sa mga pulong sa tumbing na Diyos, sa mga naghihatag ng panahon, kay Pastor Joey Tabangan. Lord, daghang salamat na usab sa imo padayon nga pagkatiman sa mga kalag. Naagi o Dios sa among pagkatalinghob na siniin dira kami o Dios nagakaon spiritual. Salamat usab o Dios sa pisong kapagsik nga imo na usab supply sini nga kabutagon karon. Lord Jesus Christ, hindi siyang paman pastor Arlo maidlawon o Dios. Dahil ang Ginoo nga ginagamit tuyo o Diyos sa mga pagpilaw nga iyang naangkon. Kadamong tanan o Diyos, daghang salamat. Ang imong mga pulong o Diyos, padayon nga nagahatag ka namong kusog. Galingon o Diyos, labaw sa tanan, inspirasyon Ginoo. Among padayon nga pag-alaga, pagsimba diya kanimo. Laygo ng imong ngalan sa walay katapusan. Christ Jesus of Nazareth, in Jesus' name. Amen. Amen.